Hello, welcome again to my channel, and this time we will solve example of equilibrium on concurrent forces. Okay, so kapag sinabing equilibrium, ang summation of forces natin, no, of x we're going to the right is positive ay 0, and then summation of forces along y then upward is positive, that is 0. So 0. So wala rin tayong resultant force kapag sinabing equilibrium. So nasa static state siya, equilibrium state, or meaning hindi gumagalaw yung system. Okay, so example. Ito, no, meron tayong given dito. Concurrent means lahat ng force tumatama sa isang point, no? Yan, concurrent forces. So, ang tanong, determine the value of the forces T and P to maintain equilibrium. Itong example na to, no? Okay. Ayan. So, katulad ng ginagawa natin sa resultant force na concurrent, kukunin pa rin natin yung mga summation or the component, no, component ng forces. Ayan. Okay, so yung 750 is horizontal na yan. So horizontal component lang siya, wala siyang vertical. Same with 620 Newton, naka-vertical siya, no? Wala siyang horizontal. So itong si T, force T, meron siyang angle na 60. So pwede nating kunin yung y component and x component ni T. So ang x component niya, ito yan, no? Andito, adjacent side ni 60, kaya cosine 60. T cosine 60. And then, ang vertical component niya dito, so opposite na 60, so T sine 60. Okay, the next, yung P. Walang direktang given na angle sa P, no? Dito. Pero, meron tayong given na angle na 105 and 60. Kung knowing the total angle nito hanggang dito, di ba? That is 180 degrees straight line. And pag pinag-plus mo, 105 plus 60, that is 165. 165, sorry, no? So, 165. So, ang total nito ay 165. Ito, 165, no? And then, ang remaining angle, kung 165, 180 minus 165, that is 15. No? 15 degrees. So, may 15 degrees tayo dito. So, yan, pwede na natin kunin si y component and x component ni P. So, ang y component ay opposite ni 15, no? Opposite. So, that is sine of P sine 15. And then, ito ang horizontal component ay adjacent side ni 15. So, P cosine 15. And then, last diagonal force, no, 940. So, meron ulit tong y component and x component. So, ang given sa kanya 60. Okay? Pero pwede mo rin makuha itong angle na to, which is 60. Ang total angle nito ay 90 degree. So, 90 minus 60, that is 30, no? So, any of the two reference, pwede nyong gamitin, no? Pero this time, yung 60 na lang. So, itong vertical component sa 60, ito yon, katabi niya. So, cosine 60 yung vertical component. Kung 60 yung reference natin. So, 940 cosine 60. Kung yung 30 degrees naman yung ginawa natin, no? Yung y component dito, opposite sa 30. So, sine. Pwede mong gamitin 940 sine 30. So, either of the two, pwede mo siyang gamitin. No? Pareha pa rin naman yung magiging sagot niyan. So, ito din, ang horizontal component ni 940 ay opposite ni 60. So, ito yan. Opposite ni 60. So, 940 opposite sine 60. And again, kung gusto mong gamitin yung 30, adjacent side siya ni 30. Dito naman yung 30, no? Pwede ring 940 cosine adjacent, no? 30. So, either of the two, pwede gamitin. So, stick na lang tayo dun sa blue. Okay? Ayan. So, ngayon, alam na natin mga component. Ang gagawin natin is, ano na yan, summation na tayo. Mag-summation na tayo ng forces along x or along y. Depende sa inyo kung anong uunahin nyo. So, unahin natin summation of forces along x. We're going to the right is positive is equal to 0. To, equilibrium. To maintain equilibrium, no? 0 dapat yan.
So, unang summation of x, t cosine 60. Again, going to the right is positive. Pag going to the left, negative, no? P cosine 15 minus P cosine 15. And then, 940 sine 60 ay going to the left. That is negative 940 sine 60. And then, meron pa isa. No, itong 750. Again, walang component yan kasi nasa horizontal axis na yan. So, horizontally na yan. Going to the right, positive. And then, 1, 2, 3, 4. Apat lang na going to x component. So, yan na yun. Equals to 0. Okay? And then, this is equation 1 actually, no? Pero pwede natin solve si t or si p. Depende sa inyo. So, transpose lang natin lahat. Except kay t cosine 60. So, pag tinranspose natin si p, so magiging positive p cosine 15. Yung 940, magiging negative positive 940 sine 60, and then yung 750, negative 750, equals 0. And then, divide both sides by cosine 60. Kasi nga, kukunin natin yung t. Now, t will be p cosine 15 plus 940 sine 60 minus 750 all over cosine 60. So, kung gusto nyo simplify ito, no? Pwede naman. Or pwede natin i-store yan, no? Sa calculator kung alam niyo i-store para hindi mawala yung lahat ng value. So, paano ba mag-store? So, solve lang natin to. 940 sine 60 minus 750. Yan yung answer, di ba? 64.0638. So, gusto mo siya i-store. Gusto ko i-store sa letter A. So, again, yung mga store, yan yung STO dito sa Calcu. And they call separate siguro na tutorial about storing. Pero yan, AC nyo muna. Ito yung answer natin. Then, tsaka natin shift, store sa taas to A. Yan. Kumbaga, naka-store natin siya sa A. So, kapag ni-recall mo yung A, recall A yan na 64. So, ni-store natin to. Store to A sa Calcu. So, T, para lang umikli equation, no? P cosine 15 plus A. A na yan. Ni-store natin sa A over cosine 60. So, pwede na natin sabihin ito na equation 1. Okay? And then, sunod, mag-summation naman tayo ng forces along Y. So, summation of forces along Y going upward is positive is equal to 0. So, kapag wala kayong magawa sa problem, so mag-summation lang kayo ng X, summation of Y, may mabubuo kayong equation dyan, no? Okay, sunod, summation of y. So, this is, ito, t sine 60, positive. T sine 60, then p sine 15, positive din, pataas. P sine 15, pababa, 940 cosine 60, that is minus. 940 cosine 60, and then 620, pababa. Minus 620 Newton, no? Equals to 0. And then, dito, from this one, ito na yung equation 2 natin, no? Equation 2. Pwede natin i-substitute sa equation 1 sa equation 2. So, itong buong t, no, isa-substitute natin dito. Yan. Okay? So, substitute natin dyan. So, substitute equation 1 to equation 2. Yan. So, t is p cosine 15 plus a all over cosine 60 times, so wag nyo kalimutan to, no? Times sine 60 plus ito, p sine 15. Tapos transpose natin itong mga constant. So equals, positive na siya, no? 940 cosine 60, then plus 620. Okay? And then, pwede na ba nating factor out si p dito sa equation? So, hindi pa pwede, no? Kasi may plus a tayo dito. So, dito, kapag ganyan yung fraction, pwede na nating bago pala muna yun, no? Pwede natin distribute yung sine 60. So, p cosine 15 sine 60 plus a sine 60 all over cosine 60. Ayan, plus p
sine 15 equals 940 cosine 60 plus 620. Again, hindi pa rin pwede natin siya i-factor out. Ang gagawin natin, papag-evaluate natin itong dalawang fraction na to, no? So, bali magiging P cosine 15 sine 60 all over cosine 60 plus A sine 60 all over cosine 60. Ayan. Same ano din yan, no? Same equation. Itong nasa taas dito, pinag-iwalay natin. So, again, pag may plus dito, hindi mo pwede i-factor out yung P. So, plus P sine 15 is equal to 940 cosine 60 plus 620. Okay? Then, i-transpose natin to and i-factor out na natin yung yung P from this one, no? Yan, pwede na natin i-factor out dito. So, P times, yung natira dito will be cosine 15 sine 60 all over cosine 60. Dito lang, no? Plus sine 15 equals 940 cosine 60 plus 620 minus, ito, tinranspose natin to, no? Minus A sine 60 all over cosine 60. Ayan. Okay? So, ito, pwede na natin muna din ulit i-solve. Tapos, i-store natin. Pwede natin yan i-store. Store to B. Kung masyadong mahaba na equation. So, paano i-store to B? Nandiyan pa rin sa A, no? Paano natin gagamitin si A dito sa equation na to. So, sulat nyo lang din, 940 cosine 60 plus 620 minus, paano na yung A, no? Ang gagamitin natin is si alpha, no? Alpha A. So, yung in-store natin sa alpha A, andyan na yan. Kumbaga, hindi mo na kailangan isulat yung decimal lahat, no? So, buong decimal na i-store dyan sa A. So, sine 60 all over cosine 60. Ayan. So, this is 979, no? 0.0381. So, AC nyo muna ulit. Ito yung answer. Shift, store to B. So, B naman natin, no? Ang letter B na yan. So, divide both sides by this 1 para makuha si P. No? So, bali, P will be equal to B. In-store na natin yan, eh. All over, ito na. No? Cosine 15 sine 60 all over cosine 60 plus sine 15. So, kung alam niyo yung mga trigonometric property, sine over cosine is tangent 60. Pwede niyo naman gawin. Pero kung hindi, pwede naman diretso yan sa calculator. Then, solve na natin, no? So, again, B yan. Pwede na natin ilagay B na agad, no? Alpha B all over cosine 15 times sine 60 all over cosine 60 plus, so write pa natin yan, no? Plus sine 15. So that would give us the force P na 506.7874. 506.7874. Tama ba? Yan, tama. So, ito na yung force P. So, again, ang unit natin dito ay Newton naman lahat. So, Newton na rin ang unit natin ni force P. Okay? Yan. Okay? So, yan. Next, kailangan natin malaman si T. T naman, no? So, knowing P, pwede rin natin yung P na yan, i-store natin sa C. Kasi isa-substitute natin sa store to C. A, B, C. Yan. Okay? Kasi kailangan natin yan, si P, para ma-solve si T. Okay? So, to solve T, using ito, formula natin, no? Cosine 15 plus A over cosine 60. Ito. Okay? So, si P, in-store natin sa C.
cosine 15 plus A over cosine 60. So, T will be, so, mas madaling buhay, no, kung na-i-store na. So, sigurado ka pang tama. Again, kailangan lang din, tama yung, sigurado yung tama yung in-store mo sa calculator, no. C cosine 15 plus alpha A all over cosine 60. That would give us 1107.165859. 1107.1659 Newton. Okay? Ayan. Kapag may question, pwede naman kayo mag-question. So, meron pa tayo isang example about equilibrium on concurrent forces. So, this time, nasa number 2. Ayan. No? Ang tanong naman dito sa number 2, determine the force in each member and the weight, yung W na weight na to, no, of the block to hold the position shown. So, meron tayo ditong tension, no? May ropes yan. Ibig sabihin, imagine nyo lang ropes yan, no? Tapos nakakonect siya dyan. So, may 60 degrees, 30 degrees, 30 degrees, and A, B, C, D. Ito, 4 kilogram and the weight. Okay? So, determine the force on each member. Ano yung force on each member? Ito yan. Member AB. So, ito yung AB. Hindi natin alam. BC. Hindi rin natin alam. And then CD. And then the weight. Okay? So, again, concurrent force to, no? So, kung titignan nyo, merong dalawang concurrent force dyan. Kung hahatiin natin to, ito yung left side, ito yung section 1, sabihin natin. Right side is section 2. So, magdodrawing tayong FBD dito, which is ito yung concurrent na origin, no? Ito yung force, di ba? So, that is a concurrent force sa section 1. And concurrent force din sa section 2, sa point C, force, di ba? So, may tatlong force na nag-intersect sa isang origin. Okay? So, paano natin sisimulan to, no? Kung sa section 1 ba tayo o sa section 2? So, dito sa section 2, yung weight hindi given. Hindi natin alam. Sa CD, hindi rin natin alam. Si BC, hindi rin natin alam. Punta tayo sa section 1. Sa section 1, may given na 4 kg. Tapos, hindi natin alam si AB, hindi natin alam si BC. So, at least dito sa section 1, merong isang given, no? So, mas maganda magsimula, syempre, sa may given kaysa sa tatlong wala kang given. Paano mo masosolve agad yun, no? Wala kang masosolve agad. So, dito, dahil may given, pwede natin masolve agad. May masosolve tayo agad dito sa section 1. Okay? Pero notice the weight, the given is 4 kg. So, normally, ang weight or the force unit is in Newton. So, ang gagawin natin, itong 4 kg, ito times natin sa 9.81, no, gravitational acceleration, para magkaroon ng weight. So, pwede naman 4 times 9.81. Sa ilan ba yan? 4 times 9.81. That is 39.24. 39.24 Newton. So, may Newton dito, no? So, ito na yung force nito. Yung pababa. Hindi 4 kg yung gagamitin natin, no? Times pa natin sa gravitational acceleration. So, knowing that, so, pwede tayo mag-free body diagram at section 1. Okay? So, meron tayong point B. Ito pala, no? Tapos, meron na tayo ditong force na 39.24 Newton. Ito ay BC. So, tension, pahatak siya, no? So, yan. BC. Tapos, meron tayo ditong angle na 30 degrees. And then, meron tayong AB na pahatak din, pataas. AB na meron namang angle na 60. Okay? So, concurrent forces na siya. So, ang gagawin natin ulit, kukunin natin ulit yung component ni AB tsaka ni CB. Again, si 39.24, diretso lang naman siya. Vertically, so wala siyang component. So, si BC, pababa, no? Isang pakanan, isang pababa. So, yung Y component ni BC ay opposite ni 30. So, that is sine. BC sine 30. And then, yung X component, no, is adjacent side ni 30. So, BC cosine 30. And AB
opposite ni 60 si y, no, dito, katapat. So, sine AB sine 60, and then itong force na to ay ito, adjacent side. So, AB cosine 60. Okay, and then, ang gagawin na natin, so mag-summation na tayo ng forces along x or along y. Depende sa inyo kung anong unahin nyo. So, along x, so inunan natin yung along x kasi dalawa lang naman yung force sa x, no? So, BC cosine 30, positive. Negative, AB minus AB cosine 60 equals 0. So, dalawa lang. So, tatranspose lang natin yan. So, BC cosine 30 equals AB cosine 60. And divide both sides by cosine 30 para makakuha tayo ng first equation, AB cosine 60 over cosine 30. This is the first equation, equation 1. So again, pag may dalawa kang unknown, so kailangan dalawa din yung equation na magagawa mo, no? Which is yung summation of x tsaka summation of y. So mag-summation naman tayo ng forces along y. Upward is positive. Upward dito, AB sine 60, pababa BC minus BC sine 30, and then meron tayong pababa, no? Negative 39.24 Newton is equal to 0. Okay, so ito na yung equation 2 mo. Equation 2 natin. So dahil alam na natin si BC, pwede natin i-substitute, no? Substitute equation 1 to equation 2. So, BC, no? BC. Ito, BC yung isa-substitute natin dito. So, ito, isa-substitute natin, ilalagay natin sa BC. So, as is tong AB, AB sine 60 minus BC. Ang BC ay ito, no? AB cosine 60 all over cosine 30. Again, wag niyo kalimutan ito nakadikit sa BC. That is sine 30. Tapos, transpose natin to. 39.24 Newton. And dito, this time, walang plus na nakadikit sa AB dito. Di katulad ng unang example natin. So, pwede na natin i-factor out si AB. So, AB will be, ang matitira dito ay sine 60 minus cosine 60 sine 30. Cosine 60 sine 30 all over cosine 30 equals 39.24 Newton. Then divide both sides by this factor, no, para makuha natin si AB. So bali 39.24 all over sine 60 minus cosine 60 sine 30 all over cosine 30. Ayan. And then calculate na. So wala naman tayong ni-store kasi mga sine cosine naman, no. Unti lang naman 'yan. 39.24 all over sine 60 minus cosine 60 sine 30. Again, pwede nyo gawing cosine 60 times tangent 30 to, no? Kasi sine over cosine is tangent, no? Same lang din yung answer. So, AB will be 67.9657. 67.9657. 9657. Ang unit natin ay Newton. Newton si AB. Okay. Ayan. Yan. So, dahil gagamitin natin si AB to solve for BC, again, pwede rin natin i-store, no? Ito. So, yung answer natin kaninang huli is 67.9656. 7 yan. Shift, store to A. So, in-store ko sa A. Again, dapat sigurado yung tama, yung AB nyo. Para ma-solve natin si BC, which is ito, no? Itong buo na to. So, BC will be equal to AB. In-store natin sa A. Cosine 60 over cosine 30. So, BC will be equal to alpha A cosine 60 over cosine 30.
So that would be, wala, ito yung answer. 39.24. 39.24 Newton. Okay? That is BC. Again, kapag mali kayo sa AB, mali din yung BC nyo. Ano siya, domino effect siya. So, siguraduhin nyo, tama yung una nyong na-solve. Una pa lang. Okay? Ayan. Then, nakuha na natin yung component sa section 1, no? A and B. AB and BC, alam na natin. So, pwede na tayo mag-proceed sa section 2. Ayan, no? Kinopya ko lang tong problem. So, section 2 naman tayo mag-FBD. FBD at section 2. Yan. So, may point C ka dito. CD, no? 30 degrees. CD, 30 degrees. Tapos, BC, 30 din. So, tension din siya, pahatak din, no? 30 degrees. And then, yung weight natin, hindi natin alam. Na vertically, no? So, dahil alam natin si BC, ayan, meron na tayong BC, no? So, malalaman na natin si CD at si W. Pero dapat, again, lagyan muna natin ng component. So, ito ay adjacent side. So, CD cosine 30 and CD sine 30. And this one ay opposite to, Y. So, BC is sine 30 and BC cosine 30. Okay. So, dito, dalawa lang ulit yung X and given na si BC. So, masasolve na natin agad si CD. Diba? So, pag nag-summation tayo ng forces along X going to the right is positive is equal to 0. So, going to the right, CD. CD cosine 30 minus negative tong BC. BC cosine 30 is equal to 0. Pag tinranspose natin yan, CD cosine 30 is equal to BC cosine 30. So, pag dinivide mo yan ng cosine 30, both sides, cancel, 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 cancel. So, meaning, CD is equal to BC, which is ang BC natin ay 39.24. Again, pag mali ka sa BC, mali din tong CD natin. Okay? And then, tapos ka na mag-summation of X, o mag-summation of Y naman tayo. Summation of forces along Y going up is positive. CD sine 30, pataas din tong BC, no? Plus BC sine 30, and then pababa yung W minus W equals to 0. So, transpose ko lang to, tapos i-mirror ko lang yung equation, i-mirror. So, bali, W will be CD sine 30 plus BC sine 30. And CD is equal to BC na 39.24. So, 39.24 sine 30 plus, so same lang sila, no? 39.24 sine 30. So, parang ito times 2 mo lang. So, ayan, 39.24 sine 30 times 2, or sige, sulat na lang din natin, 39.24 sine 30. So, that would give us, same lang din, 39.24 Newton. Okay? Kasi ang sine 30 ay 1/2, no? 1/2 ng 39.24, 1/2 ng 39.24, so magiging 39.24 din. Okay? Ayan. Okay, so try to answer this one sarili nyo lang din, no? Alam na natin yung sagot to practice, no, to be familiarized on the process on how to solve equilibrium on concurrent forces, no? And again, you can find books, example on books, no, problems on books. You can try yourself to na alam nyo na dapat, no? You can try the problems on the books, no, for some challenge, no? Okay? So, thank you and good luck sa mga examination.